Natigilan ang lahat nang biglang dumating ang may bahay, si Kapitan Tiago. Natigilan ang lahat nang biglang dumating ang may bahay, si Kapitan Tiago, kasama ang isang mukhang galing sa mahabang paglalakbay. Mga Ginoo, ipinalulubog ko sa kilala ang anak nila ng mga kaibigan. Ito sa kasama ng mga iyan. Siya ay sinuwang Jesus ng isa. Galing siya ang mga inutosis na nila sa pagmatpag na naman. Ikinalulubog ko po kayong lahat na nakilala. Aba, Padre Damaso, ang dating kura ng San Diego. Ikinadadala ko po makita muli ang isang matalik na kaibigan ng aking mama. Mukhang nagkakamali yata ako. Patawad ho ang iyong reverensya. Hindi ka nagkakamali, iyo. Ngunit hindi ko kailanman naging matalik na kaibigan ng iyong ama. Kung gayo ay ikaw kaya kanangal ng tira dito ng akademikal. Naway ang kasinahang pagkainit sa iyong mga ay mapatay. Gracias, Senyor. Isang mabait na taong iyong ama. Nakilala ko at marinig ko sama sa iyong ama at masabi ko isa sa nalasan at matapat ang pamamangan ng Maraming salamat po. Sinawi na makapunin ko ang aking ama at magbuda ko tungkol sa nangyari sa kanya. Pero ako na kanyang anak ay walang palang-alang. Pagkaraan ay makikita si Ibarra na nakipagkilala sa mga kalalakihan at kababaihan sa kabilang banda ng bulwagan. Para patingin niyo, gayahin ko ang tradisyon ng Alemanya na napakilala ng bisita kung wala siyang kakilala. Ikinadadala ko sa iyo na makilala. Ito nga pala, si Juan Crisostomo. Ikinadadala ka namin makilala, Crisostomo Ibarra. Kahit na magaganda ang mga Europa, ay wala pa rin kasalo ang mga ibabaihan sa ating bansa. Sus! Kasinungalingan. Marahil ay talamagan iyong tinulong mula sa ibang bansa. Natigilan uli ang lahat nang may pinahayag si Kapitan Tiago. Mga mahal kong panahon, ay natinipasal dahil na ang Pinoy. Masayang nagsipuntahan sa hapag ang mga panahon. Ikinaama rin ang loob ni Padre Damaso. Naupo na lamang siya upang kumain ang tinola na ipinahanda ni Kapitan Tiago, gaya ng inaasahan. Nagpasahan na ng ulam. Ang mas masaklap, puro lieg at pakpak ang natira kay Padre Damaso, habang sa iba ay puro hita. Makikita sa kanyang mukha ang kanyang inis. Yan taong ang wala sa ating bayan. Itong taon po, itong taon po, malamang ay sinumutan mo ang iyong bayan. Ang totoo po niyan ay parang aking bayan ay tila nakakalimot na sa akin. Lagi kong iniisip ang aking bayan, kahit na ako'y malayo. Totoo ba yung ombre? Opo, Dona Vitorina, kahit kailan ay hindi ako nakakalimot sa aking bayan. Sa mga bansa na putahan mo, anong para sa inyo ang pinakamatanda at tumataas sa inyong isipan?
Patawarin mo, Ginoo. Ngunit, bukod sa Europa, ay wala na akong naibigan pa, kundi ang ating bayan. Kung gayon ay isa kang bulag na hangal, iho. Bakit ka pa nagsayang ng pera upang pumunta ng Europa kung wala ka namang nagustuhan? Senyores, huwag kayong magtataka sa aming dating kura. Ganyan-ganyan din ang pakikutungo sa akin noon, nung bata pa ako, at mukhang hindi na siya nagbago. Salamat pa rin sa kanya dahil nagugunita ako ang mga panahong ang kanyang reverensya ay madalas dumalaw sa aming tahanan at nakakasalo sa pagkain ng aking ama. Ako! Naway tanggapin ninyo ang aking sinserong pamanin. Senyor Kapityan Tiago, kababalik ko lamang mula sa Europa, kaya't naway maintindihan niyo na kailangan ko agad na lumisan. Pupunta pa ako ng San Diego, sa Macalawa para sa Tundos, Los Santos. Kaya't may kailangan akong tatagpuin. Hindi ka na ba talagang mapigilan, Inay? Nananihintay ko pa ang pagdating ng aking bulaklak na si Maria Clara. Alam ko matagal ka na niyang hinihintay. Pamanhin aking tiyo, ngunit mahalaga sa akin ang aking katagpuin ngayon. Muchas gracias sa apunan, Kapitan. Walang anuman, Ibarra. Magbabayad ka ng Diyos sa iyong paglalakbay. Pagkaalis ni Ibarra ay halata sa mukha ni Padre Damaso ang matinding inis tungkol sa buong araw. Nakita ninyo? Minsan ay napakasama na nagiging bunga ng pagpapadala ng inyong mga anak sa ibang bansa upang mag-aral. Lumalaki ang kanilang ulo at itunuturing na ang sarili nila ay mas mataas. Nawawala na sila ng galang. Crisostomo Ibarra ay lumalakad na hindi batid kung saan siya patutungo. Sa mahinang lakad ay narating niya ang liwasan ng Binondok. Ay patuloy siya sa daang sakristiya. Naroon ang mga insik na nagtitinda ng sorbetes at mga babaeng nagbibili ng panungkahoy. Sila, iyong ama, si Don Rafael. Naman niya ang dantay ng isang magaang kamay sa kanyang balikat. Namalas niya ang tinyenteng nakangiti. Naka, nantingan ka sa manangihim ninyong kaaway. Ang nangyari sa inyong ama ay dapat maging isang aral sa inyo. Ipagpatawad ninyo. Sawari ko ay nagmamahal sa inyo ang aking ama. Ngunit sa aking pagkakabasi, ay wala ako kahit ang aking ama na may lihim na kaaway. Madalas ang suka sa pananasan ay nagdadala sa atin sa isang kapahamakan. Handa sa huling buda ng inyong ama, si Don Rafael, hindi siya lahat ay wala na naroon pala siya nakakagong mga kaaway. Ngayon ay alam ko na ang dahilan kung bakit si Kapatid Tiago ay nag-aalangan ng masabi sa akin sa mga nangyari sa aking ama. Ngunit, bakit siya nakulong sa piitan? Ano ang naging kasalanan niya? Ang masasabi ko lang sa iyo ay wag na wag kang matitiwala kay Padre Damaso. Siya ang dahilan kung bakit punta ka sa piita sa inyong lumaong ama.
Kinaumagahan, makikita si Maria Clara na nakaupo sa isang silyon katabi ng isang bintana. Bakas sa kanyang kilos na may hinihintay siyang bisita. Habaging Panginoon, tanghali na. Ano kaya ang dahilan ng kanyang pagkahuli? Ang kanyang pagkainip ay napawi nang may isang Ginoo ang palapi sa kanilang tahanan. Buenos dias, Tia Isabel. Gusto ko sanang makausap ang aking nobya na si Maria Clara. Ay, nandun siya sa loob. Halika, tuloy ka. Kung estás, salamat naman at tumalaw ka sa aming tahanan. Buenas tardes, Don Tiago. Nais ko po lamang sanang makausap ang inyong anak. Abay, sige, Clarita. Nais kami mag-usap ng mahal. Isabel, sumuli mo siya sa kwarto at malamang ay nag-aayos iyo o niya. Oo, ayan na siya. Maaari na kayong mag-usap sa aking lang. Kailangan mo ba ng mainom? Gracias, Senyor. Ngunit, hindi na ho kailangan. Maya-maya pa ay makikita na ang dalawang nag-uusap sa azotea. Maswerte ako at pagkasundo tayo ng ating mga magulang upang ikasal. Dahil kung hindi ay hindi na ako makakita pa ng isang babaeng katulad mo, Maria Clara. Napakatamis na iyong dila, Crisostomo. Siguro'y dahil dyan inibihag mo ang maraming kababaihan sa mga bansang iyong napuntahan. Isa ng magandang obra ng Diyos ang aking sinisita. Bakit pa ba ako hahanap ng iba? Sinungaling, hindi ako makapaniniwalag sinasara mo ang iyong mata pagdating sa ganda ng ibang dilag sa Europa. Ang kagandahan ay nasa panlasa ng tao, mahal ko. Ito ay naroroon sa taong sumusuri ng kagandahan. At mula sa aking puso, sinasabi ko sa iyo, ikaw ang aking pinaka-iniibig. Patawad aking sinisinta. Ngunit, kailangan ko nang lisanin ang iyong piling. Bukas ay Todos Los Santos. Kaya kailangan kong puntahan ang isang tao doon upang tulungan ako bukas. Naiintindihan ko, Ibarra, na may magpapaglakbay ka ng ligtas at natiwasay. Adios, mi amor. Dahil sa Todos Los Santos noong araw na iyon, ang sementeryo ng bayan ng San Diego ay nabuhay muli dahil sa pagdagsa ng mga tao. Pumunta rin si Ibarra para bisitahin ang puntod ng ama, kasama ng isang utusan. Alam mo ba ninyo ang puntod ng aking ama? Opo, siguro. Nangan ko ko ng panganang agyan pa ang puntod at nilagyan ng malaking krus upang hindi ko ito makalimutan. Nakalipas na ang ilang oras, ngunit hindi pa rin nila makita ang puntod. Akala ko hubay, alam ninyo ang kinalalagyan ng puntod ng aking ama. Isa po, sinyo. Alam ko naman po, yun talaga eh. Hindi ko lang po talaga naiintindihan kung bakit kayo nawawala. Ayan po, alaman ko na ay diyan siya nakalibing. Matanong ka doon sa sepulturero kung bakit gano'n ang puntod ng aking ama. Gawanan ka lang na po.
Anak ko na iyo ko sa amin na ang aking ko sa punto na iyo na may pangalan Don Rafael Ibarra. Yung cross sa putod na may mga bulaklak. Sinunod ko na. Sinunod? Opo. Pero sunod yun. Murang malaki. Kung gayon, bakit dinukay ang bangkay ng aking baka? Saan mo dinala ang bangkay niya? Ilatos ko ng kurang malaki. Nailibing siya sa libingan ng mga itsi. At ginawa mo naman ang sinabi niya? Hindi po. Nabigan mo na bangkay. Papalakas na lang. Kaya nalaga ko muna sa iyo ang bangkay niya. Natawag ko sa iyo. Sa sobrang sakit na nadama para sa ama ay hindi na napigilan pa ni Ibarra ang kanyang damdamin. Nang hindi na niya kaya, mabilis siyang tumalikod at umalis. Sa kanyang daan pa uwi ay nakasalubong niya ang kura ng San Diego, si Padre Bernardo Salvi. Tinignan niya ng masama si Ibarra. Hinila ang kanyang suot na sutana at kinausap. Ikaw ba ang gumawa ng ganoong kalapastangan sa aking ama? Ikaw ba? Sumagot ka! Kung ano man yun, sinasabi ko sa iyo ngayon pa lamang na wala akong alam tungkol sa sinasabi. Sigurado ako hindi na ako hinahanap kundi ang pinaligang Confora na si Padre Damaso. Sobrang galit at luwi ang naramdaman ni Ibarra para kay Padre Damaso. Dahil sa kanyang hindi mapigilang emosyon, ay tinahak na lamang niya ang daan patungo ng kanilang bahay. Tawag ko ordinansya para sa aking Senyor Ibarra. Nanginig sa takot si Sisa nang marinig ang tinig ng kanyang anak na parang humahangos. At mas lalo pa siyang natakot nang makita ang anak na tigma ng dugo ang mukha. Jesus Mariosep! Anong nangyari sa iyo, Basilio? Huwag kayo mag-alala, Inam. Naiwan si Crispin sa kumbento. Naiwan? At siya ba'y buhay? Opo. Ay, salamat at buhay siya. Bakit ka duguan? Naku naman! Ako po'y tumakas sa kumbento. Ngayon lamang ako pinauwi ng Sacristan Mayor. Walang hiya talaga ang mga Guardia Civil. Sadyang wala silang puso. Halika anak, at gamutin natin ang sugat mo. Pasensya ka na anak, at tawilis lamang ang natira sa inyo. Naghanda ako ng masarap na ulam, ngunit kinain lahat ng inyong ama. Pagpasensyahan mo na lamang din siya. Hindi ka po ba niya sinaktan? Huwag kang mag-alala. Di naman niya ako ginawa ng masama. Bakit kang hindi makauuwi si Crispin? Inarusan po siya ng Sacristan Mayor dahil nagnakaw daw siya ng 2 onsa ng ginto. Hindi naman siya magnakaw talaga nila. Mahabaging Panginoon! Kawawa naman ang aking bunso. Hindi naman ganoong tao ang anak ko. Hayaan mo anak, ako na ang pupunta sa kura bukas. At tulog na ang mag-ina sa kanilang papag. Naglalaro pa rin sa isipan ni Basilio ang sinapit ni Crispin sa sulok ng kumbento habang takot na takot. Pumunta sila Maria Clara at Tia Isabel sa San Diego at nagkita sila ni Ibarra. Papahanda ko muna ang lahat bago mabukang liwayway. Ayaw ko makasama ang kura. Bakit, Marco? Pakiwari ko binabantayan niya ang lahat ng kilos ko. Natatakot ako sa kanyang mga tingin. Kinikilabutan ako sa tingin niya na wala makapahawiga. Papunta si Padre Salvi kina Crisostong Ibarra at Maria Clara.
Napipilitan ang itim ito. Malamig ang hangin dito sa labas. Baka kayo magkasakit. Hindi pa kayo natatakot magkasakit o magkasipon? Buenas noches, Padre. Napakasarap lumanghap ng sariwang hangin. Maria Clara, mahal ko. Aalis na muna ako. Magkita na lang tayo bukas. Padre Salvi, mauna na po ako sa inyo. Umalis na ang senyor. Nang sumunod na umaga, si Ibarra ay humingi ng payo kay Piloso Portasio. Nariyan pala kayo, Ginoo. Naabala ko po ata kayo. May paglilingkod ba ako sa iyo? May nais lamang akong isang guni sa inyo. Bakit po kayo nagsusulat ng hieroglifiko? Dahil hindi ako sumusulat sa aking panahon, kundi nagsusulat ako para sa inaharap. Anong wika po kayo sumusulat? Sa sariling wika natin na Tagalog. Maaari po bang gamitin ng hieroglifiko ang wikang Tagalog? Maaari. Higit na mabuti ang alpabetong Katagalog kaysa wikang Latin. Nais ko po sanang humingi ng payo sa inyo. Kaya na ginagawa sa akin noon ng aking papa. Nais ko pong magpatayo ng isang paaralan at bilang pagpaalala na rin sa aking kasintahan. Matagal ko nang pinangarap yan. Pangarap ng isang baliw. At iisipin din ng mga tao na baliw kayo. Na humihingi kayo ng payo sa isang tao na pagkakamalan nilang baliw. Naniniwala ako na mangyayari ang aking plano na walang sagabal. Matutuloy ang plano ninyo kung kayo ay makikipagtulungan sa mga taong sinasabi ko. Totoo makapangyarihan ng kura. Subalit hindi ako lubusang naniniwala sa mga mapang-abusong lakas at kapangyarihan. Ang taong bayan ay maniniwala sa katuwiran at pamahalang may mabuting hangarin. Ang pamahalaan ay walang ibang pinakikinggan kundi ang kura. Sumusunod lamang ang kamay sa idinikta ng isip. Parang isang pagmamalabis ang inyong pahayag. Sa katunayan ay wala pong bayang dumaraing. Pipi ang bayan kaya hindi dumaraing. Ngunit hindi matagal ay darating din ang panahong iyon. Nauunawaan ko ang iyong ibig sabihin. Ngunit, dapat niyong malaman na ang mga nanggagaling sa utos sa itaas ay hindi pinapapatupad pagdating sa ibaba. Ang nanungkulan ay mapang-abuso. Sapagkat ang lupang iyong tinatapakan ay nasa kapangyarihan ng mga taong nagpapahalik ng kanilang mga kamay. Nagpapahalik ng kamay? Kalimutan po ba ninyong sila ang may kagagawan sa pagkamatay ng aking papa? Hindi ko nais ipaghiganti ang aking ama. Alang-alang na rin sa kapakanan ng relihiyon. Ay, iho. Huwag muna ninyong gawin ang iyong plano hanggat hindi niyo lubusang matatanggap ang kasawian ng inyong ama. Matutulungan kaya nila ako? At paniniwalaan para lang ipapatuyo ko ang magiging tulay
upang lumaya sa kamamanga ng bayan ito at matuklasan nila ang pangangambkam ng kumbento. Nabiguman kayo. Nakakatuwang ginawa ninyo ang nararapat ninyong gawin. Naniniwala na ako sa inyong sinasabi. Ngayon din ay pupuntahan ko ang kura at sana'y hindi siya katulad ni Padre Damaso. Salamat po, Ginoo. Ako ay papatungo na. Habang ang Ginoo ay naglalakad ay may isang estrangherong sunod-sunod kay Ibarra. Lumabas ka na at alam kong sinusundan mo ako. Paumanhin, Ginoo. Ngunit may sasabihin ako ng talagang prokasyon para sa inyo. Ano yun at ano ang iyong pangalan? Ako na po pala si Elias. Senyor, mag-iingat po kayo bukas sa paghugas. Tandaan niyo po ito. May dilaw na tao ang magtatangkang pakibuka. Paumanhin, Ginoo. Ngunit, nasisiraan ka na ba ng bait? Magtiwala po kayo sa akin. Ang nagsasabi po ako sa inyo ng totoo. Ngunit, papantayan kita bukas, Ginoo. Gana, at ako lilisan na. Ilang araw na ang gabi. Pagkatapos magawa ang buong paralan, ay isang piging ang naihanda na dinaluhan ng mga maraming taga-Altadi Sosyedad. Nag-uusap ang alkalde at si Ibarra habang nasa gilid si Padre Damaso at nakikinig. Bakit hindi nyo ipagpatuloy ang inyong pag-uusap? Lumabig lamang sa akin ni Crisostomo ang mga taong nakatulong sa kanya, gaya ng arkitekto at ng reverensya. Nakakatawa ang mga taong kumukuha ng serbisyo ng isang arkitekto. Nagpapakita lamang ng kamangmangan ng isang Indio na nagdulong-dulungan. Ako lamang ang gumuhit ng plano ng simbahan na iyan. Subalit, ang ipinapatayong gusali ni Ginoong Ibarra ay nangangailangan ng eksperto. Eksperto? Ang isang paaralan ay binubuo lamang ng 4 na pader at isang bubong na sawali. Sandali lamang, Padre Damaso. Anak ng filibustero! Magbabayad ang lahat! Gayon pa lamang ay pinarusahan na ang ama ng isang ulupong. Nangangamatay sa loob ng bilangguan at niwalang mahigaang. Sa sobrang galit ni Ibarra ay hinawakan niya ang liig ng pari upang hindi ito makakilos at saka inihamba ang matalim na kutsilyo. Wala kahit sino man na maaaring umaligtas sa aking ama. Itong paring ito ang pinakainiwasan ko. Isang paring walang galang at walang utang na loob. Isa siyang demoyong nababanalan. Siguro naman ay dapat siyang mamatay. Huwag, Senyor. Huwag niyong hayaan ang sarili kayong magkasala sa Diyos. Magdasal ka na sa lahat ng santo, Padre. Makikita natin kung dugo o lusa ang dumadaling sa ugat mo. Isang anak ng filibustero! Eres un idiota! Iniangat ni Crisostomo ang braso at aktong uundayan ng saksak si Padre Damaso sa dibdib. Crisostomo, huwag! Para sa akin, maawa ka sa kanya. Nang hihinang binitawan niya ang kutsilyo, pati na rin si Padre Damaso. Mabilis siyang lumayo at nawala. Idiniklara ni Padre Damaso na ekskomunikado si Ibarra.
isang araw sa opisina ng bagong dating na Kapitan General. Diyan ba ang sinasabing nakaalitan ni Padre Damaso? Opo, Kapitan General. Nandito po siya. Bakit ka? Kung po siya makukap, Nang nasa loob na si Ibarra. isang karangalan ng kilala kay Senior Ibarra. Kinulat po ninyo ako sa inyong kabaitan. Pero na, sa bansang ito ay hindi ako itinuturing na mabuting tao. Tungkol sa pakilitan ni Padre Damaso, sigurado po sa iyong na hindi makagalaw ng mga pali